Hello everyone, welcome po sa video natin ngayon, tutorial number 6 sa ating point of sale system. So, kung saan is gumawa tayo ng isang web app or system na pwede natin gamitin as a point of sale. So, ang ginamit po natin is ang ChatGPT para makapag-generate po ng mga pages, HTML pages, CSS, PHP code at saka MySQL. So, in the previous video guys is gumawa tayo ng dashboard gamit po ang ating ChatGPT. So, kung makikita nyo guys, masyado na talagang napaka-advanced ng teknolohiya natin ngayon kasi po lalong-lalo na po sa AI generation. So, makikita po natin dito na napakadali na lang po ng AI na makapag-generate ng isang magandang UI pages. So, ngayon nga guys is yung gagawin natin is ipagpatuloy po natin yung pag-customize po. So, gaya na nakikita nyo ngayon sa dashboard is mga local text lang po ang mga ito, meaning hard string encoded po ang mga ito. So, total sales mga hard string encoded lang po yan. So, makikita nyo. So, now yung gagawin natin is subukan po natin dito sa ating ChatGPT na mas ipa-enhance pa po yung paggawa po ng dashboard. So, okay, so makikita nyo po dito is ito po yung sa nakaraang video natin. So, ito po yung PHP or HTML CSS codes na generate ng ChatGPT po para magawa po yung dashboard. So, dito po is pwede po tayong magdagdag pa po no, ng mga features. So, halimbawa is what you can add next, I can build it for you. So, if you want to turn this into a system, next steps are product color edit. So, pwede natin gamitin ito na i-query natin dito sa create product edit. So, pwede po tayong create post features product add. So, pwede po natin right post features product add, edit or delete. So, subukan po natin ito guys kung ano yung resulta. And now we are getting to the core of your first system. I give you complete product. Create, read, update, delete using PHP as MySQL design to plug directly into existing dashboard. So, kung makikita niyo po dito guys, automatic na po na si ChatGPT na po yung bahala. So, tingnan nga dito. So, writing code manual. Okay, so, next na po natin yan guys. Product feeds. So, ito po yung mga gagawin natin guys. So, display product. Yan. So, yan. Makikita po natin yan dyan. Edit, product, PHP. So, yun po yung mga page na connect to dashboard. In your dashboard sidebar, update product space. So, nakadetalye din po. So, yung mga instruction po. Right now, delete uses or ID is this is minimal to SQL injection. If you want to give it to reverse statement. No, it's reload. Here is the share screen. So, ito po yun guys. So,
Unahin na po natin dito sa SQL table. Copy po natin yan. Make sure po na na-start niyo po yung Apache at saka MySQL server natin. MySQL natin guys sa ating sub-server. So, dito sa ating PHP My Dashboard, pwede tayong pumunta dito sa SQL at i-paste lang po natin yung SQL statement po para makapag-create ng products na table. So, go. As you can see guys, nag-create na po ng products table po. Click natin yung products table. Okay, so medyo yan na po. So, ID, product name, price na created. So, balik tayo dito sa ating ChatGPT. Gawa tayo ng products.php na file. Okay, so napakalaking tulong po ng AI. So, again guys, ginawa po natin ito para mas mapabilis po yung productivity. So, dito sa ating VS Code, make sure na i-open po natin yung project na ginawa natin. So, yung post system. Make sure na nasa folder po tayo. Tamang folder po tayo. So, dito po is dagdag tayo ng file. At click natin itong plus icon dito guys para makadagdag tayo ng file. Natin is product.php. Enter po. So, yan. Habang nag-create po product.php, balik tayo dito at kapihin po natin itong file na to. Kapihin po natin yung file na yan. So, product.php. Kapihin po natin yung file na yan sa isang page. Yan po. Okay, so paste naman po natin dito guys. So, yan na po. Napakadali lang po. No? So, ganyan po kabilis magtrabaho ang AI. So, susunod naman po is yung edit product.php. So, yan po is yan ang ating gagawin na PHP file. So, punta tayo dito sa edit product.php. Dagdag tayo ng bagong file dito guys at edit product.php. Tapos, kapihin po natin yung code sa ating PHP file. Edit product.php. Yan po guys. So, balik tayo dito sa edit product.php. Paste lang po natin guys. So, grabe. Ang dali na lang po talaga pag nagpatulong po tayo kay ChatGPT. So, isipin nyo lang po kung gaano po mababawasan po yung paghihirap natin sa pagsusulat po ng maraming lines of codes. So, ang kailangan nyo lang po talaga dito is yung maintindihan nyo po kung paano gumagana po yung mga syntax or mga logic po. So, hindi naman kailangan na i-memorize nyo po talaga yung codes. Ang importante naman is yung maintindihan nyo po. Important security right now delete use. Okay, delete file products where it is method to SQL injection. Okay, right now delete uses. Right now delete uses where it is method. So, pag natapos na po natin yung edit.php, pwede na natin pong i-connect po sa ating dashboard yung product.php para malaman po natin kung ano yung magiging result. So, punta tayo sa dashboard.php at dito ay palitan lang po natin yung it's reps
dashboard. Sa sidebar nga pala guys. Connect to sidebar. In your dashboard sidebar. Update. It's your products. So dito po guys. Diyan po natin ilagay po yung page natin sa product.php. At dashboard.php. Okay, so dashboard.php. So yun guys, dashboard.php. Pwede na tayo mag-save. At pwede natin i-check dito sa page dashboard. Reload lang po natin guys. At dito nga, pwede natin i-click. Ayan nga guys, so makikita niyo po natin dyan. Product name, halimbawa, banana chips. 10, 250. Add product, so kung makikita niyo po guys, meron na po tayong product na na-added po sa ating post. So, bali po, ito na po yung product po dito na makiklik natin. So, at the end of this video guys, so pwede nyo po yung i-improve po. So, kung ano man kailangan nyo po na i-improve para sa system na to, para mas maging maganda pa po yung system. Tayo na po yung bahala kung paano natin i-improve. So guys, for now, see you in the next video guys for now. So we will stop the recording, so we will continue this in the next video. So ganyan lang po kadali pag si ChatGPT po yung tumulong sa atin para magawa po yung ating gusto na mga pictures po na gusto nating ipatagtag po. It's basically product table, add product, edit link. Yan nga guys, no? So okay, so ito is na-implement na po natin ito. So idagdag natin tong inventory stuff tracking. So see you in the next video guys, and thanks for watching. I hope to see you in the next video. Please be sure to subscribe for more video like this. Bye for now.